Mataas ang volume ng production namin pareho sa gatas ng baka, sa gatas ng kambing kasi hindi namin iniiwan si Romso. Lagi ang kasama namin sa aming daily feed concentrates para sa mga alagang hayop. Magandang buhay mga ka-Farmilya! Nandito po tayo ngayon sa Barangay Niing, San Antonio, Quezon, dito sa SSG Dairy Farm. And kasama natin ang napakagandang dairy farmer, ang owner ng SSG Dairy Farm, si Ma'am Minda Giangan. Hello! Magandang buhay po sa lahat ng mga nanonood. Wow! Yes. Thank you po sa pag-invite kay mga taga-Romsol, kay Miss Pam. Thank you so much sa pagbisita sa aming farm. Finally, nakarating din po talaga agad dito sa inyong farm. Kasi ilang beses na ako nagsasabi kay Ma'am Minda na pupunta kami, pero ngayon lang po talaga natuloy. Dito po tayo at may mga construction dyan. So, Ma'am Minda, sino po kayo bukod sa pagiging dairy farmer? Ano pa po yung ibang pinagkakaabalahan nyo sa buhay? Pwede po ba naming malaman? Actually, ano lang ako, simpleng dairy farmer ngayon. Ay. Pero dati po akong OFW. Ako'y nag-work sa Singapore for 10 or 11 years. Ang tagal din po pala. Sa accounting ako accounting department ako nag-work. Tapos, nung nag-decide nga ako na uwi na ng Pinas, biglang ito nang gusto namin, mag-dairy farmers kami ng aking asawa. Parang, ito po bang pagiging dairy farmer nyo ay isang pangarap or na tulad lang din sa iba na parang nag-trend lang sa Facebook, then or kayo po talaga, ipangarap nyo talaga maging dairy farmer? Actually, nagsimula sila. Nasa Singapore pa kami nung time na yun ay nagpapalaga na kami ng mga native na kambing. Ayun naman ay para tuwing uuwi kami, meron kaming kaldereta or champeni. Actually, ano lang yun pangkain-kain lang. But then, nung siguro mga 3 or 4 years kami nag-aalaga ng ganung kambing hanggang sa nag-upgrade na kami, biglang nakilala namin yung kaibigan namin nagpakilala sa NDA. So, through NDA, naging aware kami sa dairy business. Yes po. Ayun na, nagsimula, nag-apply kami para makakuha ng mga gatasang kambing, which is sa anin from Australia. Ayun, hanggang sa dumami na sila ng dumami. Bakit SSG Dairy Farm po ang naipangalan nyo sa inyong farm? Anong meron po sa SSG? Actually, yung iba nga nagtatanong bakit daw SSG? Dahil basta galing kami sa Singapore, doon kami tumira ng 10 or 12 years. Actually, ang totoo po, kaya siya SSG Dairy Farm is parang yung sa anak ko. Ang pangalan kasi ng pangalan kong anak, Sofia. Yung pangalawa ay Sebastian. So, Sofia and Sebastian Giangan Dairy Farm. So, pinaano namin sa kanilang name. Sa pangalan po ng inyong mga anak. Kaya yung SSG Dairy Farm po kami. So, kapag nagpaampun po ako sa inyo, Ma'am Minda, magiging SSPG Farm. So, nagpaampun po bigla. So, yun po palang ibig sabihin. Talagang para po sa anak namin dalawa. Sa dalawang anak namin. Ito pong mga gatasing kambing na ito lahat ay halos kayo po ay beneficiary ng NDA, and ito pong lahat ng kambing nandito ngayon ay imported po lahat. Hindi po lahat imported. Ito mga nasa taas, ito yung aming ginagatasan siya from actually 20 heads na pinalon sa amin ni NDA, naging ngayon ay 80 na sila. Bukod yung aming naunang alaga na mga upgraded, siguro mga 30 plus ngayon, kasi doon kami nag-practice. Ginawa namin practice yung pag-aalaga ng upgraded na goats para nga naman, kung dumating itong mga dairy, mas kabisado namin paano sila i-handle. Medyo kasi maselan itong mga to nung una. Hindi po ba mahirap ang pag-aalaga ng mga gatasing kambing, Ma'am Minda? Since medyo may kaunti na kaming background sa pag-aalaga ng kambing, hindi naman natin masasabing mahirap. Challenging, medyo challenging siya. Kasi yung mga dumating is mga imported, medyo natagalan bago naka-adapt dito sa atin sa Pilipinas. Pero lahat kasi ng magagawa namin na magpakain ng maayos, alagaan, malinis, ginawa namin para naman makita namin yung results na kaya naman na i-handle dito yung mga imported na kambing katulad nitong mga to. Ano yung mga challenges or mga pinagdaanan yung pagsubok dito sa pag-aalaga ng mga gatasing kambing? Ayan, ang una nga. Paano nyo po siya na-resolbahan? Ayan. Actually, yung una, nung bago sila dating dito, syempre,
climate. Magkaiba talaga sa Australia at saka sa Pilipinas. So, Opo. matindi yung challenge. Dumating sila dito is May, sobrang init. Sobrang init po Noong talaga. time na yon, ay galing sila sa bansang malamig. So, nagkaroon kami ng, yung pagkakadesign pa namin ng building, kailangan namin lagyan agad ng, parang ano ba tawag dyan? Para maging mas malamig para sa kanila. Oo. Tapos, lagi silang may patubig at nang maka-adjust naman, ayun naman po, na okay naman namin. So, doon naman po sa pagkain ng mga imported na sa anin, hindi naman po ba sila nahirapan sa pag-adjust sa mga, let's say, mga napier grass dito sa atin? Kasi sa Australia, wala namang napier grass. So, bukod, iba yung pakain nila doon, iba yung practice ng pakain natin dito. So, paano po sila nakapag-adjust? Actually, thankful kami sa National Dairy Authority kasi before sila dumating, nag-prepare na kami sa mga forages na kailangan. Meron kami mga legumes, saka yung mga grasses na mga mumbasa, mulato. Binigyan nila kami ng mga seedlings at seeds para naman makapagsimula kami. Kapag dumating yung mga kambing, may available na kami na pakain para hindi sila mahirapan. So, since napadami namin yung aming mga pakain sa mga kambing, medyo okay kami pagdating sa mga pakain sa kanya. Tapos true Rumsol din na may nag-introduce sa amin. Kuhagad talaga kami ever since from dumating sa amin yung mga to, naka-Rumsol feeds kami. Kaya at least alalay talaga yung Rumsol sa aming pagkakaayos ng kambing. Since nabanggit niyo po si Rumsol goat pellets natin, kamusta po yung resulta sa ating mga buntes, sa mga ating mga bisiro, sa mga ginagatasan? Kamusta po yung resulta ng paggamit ng dairy goat pellets po para sa kanila? Actually, hindi sa sip-sip ako sa Rumsol ha. Yes. Pero talagang makikita nyo dyan, puro na kami sako ng Rumsol na dairy feeds. Yes po. Kasi nga, bukod sa maganda yung nagiging itsura ng aming kambing, maayos ang mga balahibo, tapos napapadami pa yung gatas. Actually, nung unang batch na mag-anakan itong mga kambing na to, nasa 2 to 3 liters lang kami. But then, nag-introduce kami ng Rumsol, dumadami na talaga siya. Kasi ngayon, nasa peak kami, ang aming expectation is 3.5 to 4.5 liters each goat sa isang araw. Taas. Kasi twice kami nagme-milk, umaga at saka sa hapon. 6 a.m. and 5 p.m. ang aming time ng pagme-milk dito sa kambing namin. So talagang mataas po pala yung production ng gatas nyo dito sa farm. At nakikita mo din naman, mga talagang milker ang ating mga saanin na nakuha, kaya halatang halata nga po sa size ng udder nila. Malalaki sila. Talagang, ito, yung mga buntis, yung mga nanganak na yan eh. Kaya gano'n may sila. mga anak na. Ito medyo nahumpak ng tiyan kasi nakapanganak na. Yes po. Ito naman yung iba dito. Ayan, ito mga hindi pa nanganganak. Ito, yung mga binutog pa yung mga tiyan. Halos kalahati na for January nakapanganak. So may na-expect pa kami mga 15 heads na manganganak by February and March. Andun pa sa dulo yung iba. Kaya, ayun. So, ma'am, sa total, sa population po ng kambing, ilan na po yung kambing nyo dito sa ngayon? Gano'n na po silang karami? Mga 125 to 130, tama ba? Yung lahat na. Kasama yung mga bisiro, yung mga bagong panganak. Kasama na po yung mga baby. Mga kids. Mga kids. But then, yung aming ginagatas sa ngayon is mga 30 plus. 30 plus. But then, by next month, may mga manganganak na dumalaga, dagdag siya sa count. So sa ngayon po, ma'am, sa isang araw, ilang liters po ng gatas na nakokolekta nyo sa 30 heads na ginagatasan yung kambing? Sa 30, sa ngayon, kasi binabawasan pa namin ng pampadede sa guya eh. Sa 30, times mo lang sa 3, medyo ano na, 90. 90 But then yung liters. iba nga, sabi ko sa'yo, nakaka 3.5 to 4.5, yung mga malalaking ano talaga. So higit kaya 100 liters per Grabe. day. By mid of Feb. Nakakaingit na. Until ano siya, hanggang sa mga anak na ulit. Actually, tumitigil lang kami sa paggagatas 3 weeks before mga anak yung mga ano. Kaya marami kaming gatas. So sa paggamit nyo, ma'am, ng milking machine, paano nyo po sila muna ginagatasan? Meron po ba tayong sinusunod na protocol? Ano po muna yung dapat natin gawin bago po natin gatasan yung kambing para ma-share naman po natin sa ating mga kapwa kapamilya na nanonood ngayon? Yes, ganito po kami maggatas sa umaga. Bago sila gatasan, kailangan nalinis muna yung buong bahay nila at meron silang pakain. Kailangan syempre, nakakain muna sila, no? Nakapag-breakfast. Una muna, i-ready mo yung animals, nabusog sila, nakarelax. At then, alam na nila, na after nilang mag-ready sa umaga, kumain, mag-ready, di ba tayo, nag-make gano'n. Yes. Kahit na yung kanilang purpose, maggagatas na sila. Apa. Pupunta sila dyan sa gatasan by twos.
kailangan sila ay magka-partner. Yung kambing, alam nila kung sino yung kanilang ka-partner pagpunta nila doon sa kanilang milking station. So partner po talaga. Yes, partner. Okay Lalabas po. sila dyan. Tapos, syempre, dilinisin yung mga basic na linisin ng other, may sanitation, may malinis na mga gamit, at naka-ready na ang lalagyan ng gatas. Kasi ito kasi milking lang, production. After dito, lilipat doon sa bahay namin, doon muna yung kinikip yung gatas. Sa freezer nyo doon sa bahay nyo po. So napansin ko nga ma'am, meron po tayong betadine dito, napakadami naman. Mga betadine namin nandyan. And meron din mga wipes. Ang ginagamit namin kasi wipes na para disposable na lang. Kasi nga, syempre kung towel, dapat nga towel, kailangan ang maglaba, ang sabon, ang kusot, labor intensive. So meron kaming nabili na wipes na panlinis. At tapon na lang ng tapon. So nagtetest din po kayo ng gatas mastitis. So mastitis, yes halos weekly, meron kaming testing sa mastitis, meron din kaming white side testing para ma-make sure na yung quality ng ating goat's milk ay talagang standard at maayos na safe sa lahat ng mga magsisipag-inuman. Kaya hindi po ako nagkamali na sa inyo ako yes, lagi Miss ng gatas. Thank you sa recommendation mo parate So ito po ay mga buntis. Mga buntis pa sila. Itong isa ng anak na kaya medyo payat. Ito yung buntis. Yan, that's yung iba dyan. So sa dairy goats naman, hindi nila dapat i-expect na parang kasing laki ng katawan ng bower. Yes, ito kasi dairy. Ang mga sa anin pati, talaga makikita mo yung may bones pa rin sila. Pero ang ano natin, yung gatas. Yes, yung gatas po talaga. Yung volume na napuproduce nila, at saka syempre yung quality. Ngayon nga, nagmi-mix na kami ng Anglo sa anin. Ito yung isang na to, Anglo sa anin to. Yan yung aming una na crossbreed ng goat. Opo. Sa anin ang nanay, tatay ay Anglo. So bakit nyo po naisipan na mag-cross ng Nubian to sa anin? Yes. Ano pong purpose noon? Para saan? Kasi nga sinasabi nila na ang gatas ng sa anin is volume and quality. Tapos ang naman ng Anglo is quality and yung creaminess ng gatas. So sabi namin, i-try natin i-cross kung ano maging result. Ano naman siya? Bukod sa maraming gatas, mas malinamnam. At mas malinamnam ang ng Anglo sa anin. But then, of course, ang aking mga sa anin ay talaga namang hindi rin papatalo. Kasi nga, sa pakain din naman yan, Miss Pao eh. Sa nutrition pa rin, sa management, saka sa tender loving care nyo na rin, Ma'am Minda. Hindi naman... meron kami kasing mga pampagatas dito na mga indigofera, yung mga ipil, yung ating mga legumes ay malaking tulong para din sa taste ng magiging gatas nila eh. So kung ano yung kinakain nila, so na isasalin din po ba sa gatas ng kambing? Yes, tama yan. At sabi nga nila sa dairy, kung anong ibinigay mo sa iyong mga alaga, yun din ang ibabalik sa iyo. Kaya huwag kang magtataka kung ang konting ibinigay mo, mag-expect agad ba ng madami, di ba? Hindi naman. Yes. So kaya nga sinasabi ko, kung monthly, ang dami ko pinapadeliver na room soul feeds, marami din naman ang aking output na gatas, di ba? Yes, tama ayun po naman yan. po ang ating So isa pa, Ma'am Minda, napansin ko rin na na meron din po tayong mga gatasing baka galing din po sa NDA. Yes, NDA. So ilan na po yung population ng baka nyo sa ngayon? Yung kaming nakuha kasi, yung pinalo ni NDA is 6. 6 po na baka. Currently, 4 pa lang yung ginagatasan namin. But then, sasabihin ko sa iyo, ang average ng aming bawat isang baka is 15 to 20 liters per day. Mataas din. Siyempre, ang aming practice sa kambing na maraming pakain para maraming makuha, ganoon din ang ginagawa namin sa baka. Di ba ang aming baka, Rumsol Dairy, dairy cattle feeds naman. Sabi ko naman to, kung magpa-deliver ako, ang dami na. Ito yung aming mga pakain, Meron kaming indigofera. Maraming Madre de Agua din. Madre de Agua, ayan. Ito yung indigofera. Ito yung acid ipil-ipil. Ito acid ipil-ipil. Ayan pa yung mga acid ipil-ipil natin. Yan yung mga pinrepare namin na pakain sa kambing bago sila dumating para di sila maano sa sustansya. Mama, tanong ko lang din, ganong kalaki yung forage area nyo dito sa farm? Dito kasi yung aming area dito sa Kambingan, 7,500 square meter. Siguro mga kalahating hektara yung may tanim na pakain nandyan. But then meron pa kami doon sa baba ng ilog, siguro mga 2 hectares na taniman namin ng pakain sa kambing at saka sa baka. Talagang pinaghandaan nyo po talaga yung pagdating ng mga... Tapos meron kaming dating pinahiram sa amin yung
yung mayor namin na taniman ng mais. Kasi Mm. may mga tanim kaming mais para sa aming silage. Sana lahat ng mayor. Mabait yun. Sana Ang lahat po ng mayor. Mayor Eric and Mayor Ariel, sila Ayun, magkapatid, o, ay diba? talaga nakasupport sa aming mga dairy farmers sa San Antonio. Kaya kami din ay talagang malaking naitulong nila sa amin para Yes. magtuloy-tuloy ang industry ng gatasan sa San Antonio. Ayun, sana Actually, po, dumadami na po kami dito. sana lahat ng mayor sa buong Pilipinas, no, tumulong din po sana tayo sa mga dairy farmers or Yes. mga, kahit hindi dairy farmers, kahit sinong livestock farmer, poultry, aquaculture, lahat na suportahan po natin kasi sa bandang huli, kayo rin po yung aasahan talaga namin. Wala po talagang iba. Correct. At saka actually, importante rin yung sa mapapasay sa DA, Yes. Department of Agriculture. Yung kasi sa amin sa munisipyo, yung aming yung municipal agriculturist, ay dati siyang taga-provincial Proveb. Doon sa Proveb. Apo. So alam niya na ang milk industry ay talaga magandang pasukin. Kaya ganun na din ang tulong niya sa amin. Basta may kailangan kami, ma'am, tulungan mo kami kay Mayor. Sige tara, para yan sa ating mga dairy farmers, go tayo dyan. Kaya yun, thankful ako sa kanila. Ang sarap pong tumira dito. Si Ma'am Jen, thank you po. Hi, ma'am. Ayan. Ayan yung mga dati naming alaga. Ito naman yung ang mga buntis nito eh. Tapos yung mga second batch ng sa anin namin at Anglo sa anin tong nandito. Medyo pasensya na at may construction pa kaya nag-aayos pa kami. Kaya medyo magulo. Maglalagay kasi ng extension para sa mga babae na yan yung iba. Yan mga tatlo pa dyan yung buntis. Ito yung mga dumalaga. Ito yung pure na sa anin na babae. Yan ang sinabi ko sa'yo, Miss Pao, in case lang. Sige. Pwede i-partner doon sa mga yan. Yung mga pure na mga corona. Pero lalaki siya. Apo. Mga backlips namin. Tsaka may back din. Saka, ukit ng buhok nila. Saan po yung kidding? Ito, yung aming kidding malapit sa bahay ng nag-aalaga. Kasi minsan kahit hating gabi, pinapadede nila yan. Apo. Oo, ano sila mag-alaga din eh. Ma'am, ilang beses po tayong magpadede sa isang araw ng bisiro? Umaga, tanghali, hapon, gabi, hanggang so, 4 4 times. So ito po ay nakadepende pa rin dun sa edad nila, sa timba. Yes. Baba na sila, dito na sila. May bisita kayo. Lisa, pababain mo nga yung mga bisiro natin. Baby! Ay, ang dami. Madami yan, 26 yan. Uy, naku. 25 o 26. Ito yung for the month of January. Meron pa kaming mga anak nga na 13 at to 15 pa ngayong February and March. So ma'am, ito ay, yes, pagkalabas po nito, so yung practice niyo is katulad din sa ibang dairy farm na pagkalabas pa lang ng bisiro, winawali na sa inahe, binabattle feed na. So ganun din po yung practice niyo dito. Ganun talaga ang kailangan kasi alam ba, may mga anak ng triplets. Hindi naman kayang padidehin agad lahat ng nanay yung tatlo, mahihirapan. So, ang ginagawa namin, day old walay, babattle feeding para pare-pareho sila ng madagdagda. Yan si Lisa, yan Yan. Naku, nasarap na kita. Ilan po ito? Ito ay 25 for January. Ang dami. Kapag ka naka-isang buwan, magkakain na sila ng starter ng Rubsol feeds. Yes. Kaya malamang, ang next month na order ko, may starter naman na feeds. Opo, sige po. Kaya sabihin mo kay Doc Paul. Kay Doc Paul. Ito po bang mga kids natin na to is for sale or gagamitin nyo rin po siya as future milker natin dito sa farm? Yes, actually, pinapadami namin as future milker namin. But then, kung may mga umuusap na kapwa natin gusto mag-dairy business, pinagbibigyan naman namin. Hindi naman kami ganun amin lang to, ganun. Hindi kami ganun. Sabi ko nga, kung may gusto magbisita sa farm, magbumili kahit isa o dalawa para makapag-start sila, willing po kaming mag-share. So ito pong mga to ay pure sa anin and parang may napapansin akong Anglo. Ito may mga kulay Anglo sa anin. Ayan mga tainga na maliit, yan. Pure sa anin po sila. Buti nga dami ngayon babae. So anong age po kayo nagre-release if ever po na meron tayong gusto bumili? Usually 3 to 4 months para safe na. Ayoko kasing mag-release ng 1 month old kasi baka mamaya after mabili ni kapwa farmer, mamatay. Ayoko nang ganun. Gusto ko, ibibigay ko ng safe na or yung kumbaga ligtas na sa kung ano man ng mga pagdadaanan pa, di ba? Kapag kasi kids, maselan din
okay lang din po sana na kahit 1 month old, kung sila po talagang may experience sa pag-aalaga. pwede, Pero oo. kung wala at baguhan, ay nako, magdalawang isip po kasi sa pagbili ng 1 month old. Tama po yung sinabi ni Ma'am Gina na 3 to 4 months old dapat Yes. ang pagbebenta nila ng ano, or kung bibili man po kayo na bisiro na kambing. So yun, Ma'am Minda, pwede po ba naming malaman yung price? Secret muna yun. Secret Kailangan muna yun. kasi, bago ako magbigay ng price, gusto ko nakita muna ng bibili. Yes, tama Ako'y po. ganun eh. Ayaw ko munang presyo muna, hindi. Gusto ko tingnan mo muna para alam mo kung magpresyo ako, kung fair ba siya or hindi. Oo. Tama Ayan. naman po si Ma'am Minda. Kailangan natin maging fair sa ating kapwa dairy farmer or mga magbi-business sa goats Mhm. na see first before I give the price. Tingnan nyo. Yes po. Ano, yung sa coconut. Sa PCA. Sa PCA din kasi Opo. ako. Kasi alam ko partnership ang NDA at PCA ngayon Yes. So kayo po ay coconut farmer din. Yes, ako yung president ng Coconut Federation ng San Mm. Antonio. So ngayon may mga nakapalandian na niyog para sa ating mga kapwa coconut farmers na galing sa PCA. Yan. I-distribute yan. Hindi ko na alam kung kailan schedule para... So Ma'am Minda, pwede po ba akong magpa-member if ever outside San Antonio? sa dairy, Pwede ba? Kasi sa ngayon po ay kami within the municipality of San Within Antonio municipality pa lang. But then lang tingnan po. natin sa banda-banda dyan, hindi naman Yes. natin kailangang i-limit, di ba? Yes. Ayan, basta tayo may mga kapwa dairy farmers na gusto maki-join, Mhm. atin po yung sasangguni sa ating mga kasama para mapag-aralan. Yes. Ayan. So kailangan ko na pala mag-ready ng gatasing kambing at baka soon. Di ba meron ka naman dairy farm? Wala pa akong dairy farm, ma'am. Hindi pa ba okay yung sa Hindi baka pa mo? po, hindi pa. Isa pa lang po siya. Mm. Kumbaga, kasi sa ngayon, focus po tayo sa ruta. Lagi po Oh. tayong tinatawagan ng mga farmer. Oo. Kumbaga, Actually, malaki yung naitutulong mo sa mga kapwa natin dairy farmers na Mhm. di ba nag-a-assist ka sa mga medical at Maganda yun. sa pagbebenta rin po ng gatas, Oo. Saka yung sa Ayan. feeds, sa nutrition. Yun. feeds. Importante kasi talaga, una, nutrition eh. Mhm. Yan ang kailangan sa maghahayop maghahayop ha. Kasi kailangan ma-prepare yung kanilang kakainin. Opo, tama. Hindi pwede na basta ka lang dadat na ng mga... Security. Yes. Yun din ang problema kasi sa ibang mga farmers natin. Kumbaga, nakita lang nila sa Facebook, Gaya agad. trending, gaya agad, Yes, hindi pwede pagdating ng tatawag sa atin, ma'am, ano pong nangyari? Bakit po nagkaganito? Mm-mm. So, si farmer, hindi naman pala ready. Ready siya sa budget, pero ang problema is wala siyang experience, kulang sa knowledge, wala man lang forage security, Oo, forage area, para sa mga... forage development. Yes. Hindi yun one click lang ha. Yung pagtatanim namin, parang isang taon ba kami nag-prepare para sa mga Yes. indigofera, para sa mga napier, basa mulato. Bago namin yun na paayos. So, yun din po talaga yung naging problema. At kaya marami ring sumusuko dahil, yun nga, kasalanan din naman nila. Di sana Oo. kasi, kung papasukin nila yung pag-aalaga ng hayop or anumang business, kailangan kasi pinag-aaralan, pinaghahandaan. Hindi yung basta ka na lang pasok ng pasok. Kailangan mag-prepare at kailangan kasi nabivision mo, ano ba yung patutunguhan ko? Ano ba yung gusto mo, di ba? Hindi yung, Yes. ay makikigaya lang ako kasi si ganun nag-aalaga Oo. din. Hindi kami ganun. Actually, nagsimula, kasi talagang ang gusto namin is into dairy. Mhm. Kaya nung yung asawa ko din nasa Singapore dati, umuwi na rin siya. Sabi ko, sige, kung gusto mo sa baka ka, ako sa kambing. Kaya walay kami. So yun din po, karamihan din sa ibang mga dairy, sa ibang farmers, sa mga goat racers, nire-recommend din ko po sa kanila na try nyo ring mag-alaga, try nyo Oo. ring maggatas, kasi kagaya nga ngayon, medyo maraming mga breeder ng mga bower goats ang nanghihinayang nga po at nahihirapan daw sila sa pagbenta. Oo. So, sinasabi ko naman sa kanila na try nyo ring maggatas ng kambing kasi sa dairy, talagang sure kasi Daily. yung kita Sa dairy, daily ang kita. daily ang kita. Yes. Ang bower talaga, maganda rin, magandang investment at malaking gastos din kasi mahal ng kanilang stocks. But then, ang dairy, bukod sa araw-araw na yung kita, pwede mo naman gawing meat yung mga kaling na, di ba? Yes, yung mga forkal Oo. na. Kaya, ayan. Saka andyan din naman si NDA, may mga programa nga din yes. po sila na pwede Actually, makatulong sa kanila. Ang lahat ng to ay dahil sa NDA. Sila po yung una nagbigay sa amin ng mga opportunities, mga trainings at mga Yes. stocks na yan para kami makapagsimula mag-dairy. Mhm. Ayan, ito po yung sa amin sa baka.
Ayan naman, dito kami nagagatas. Kasi nandun yung mga, anim yung baka na naandyan. So ito po lahat ay Galing galing din sa ng loan NB. din ng National Dairy po to. Ayan. About po dun sa loan, ma'am, ito po ay cash or nyo babayaran or gatas? Baka din siya, baka. Baka din Oo. po. In 6 years, ibabalik namin yung anim namin na baka ng same age din, nabuntis din, kung buntis lahat. Ayos din po pala. Yun ang aming kulungan ng guya, manit lang. So may mga calves po tayo ngayon dyan. Yes. Tapos ito nga yung baka, kakunti pa yung... Mhm. Yan. Maganda rin yung sa dairy na cattle kasi yung aming market niyan is sure na. Yes po. Ang kumukuha talaga sa amin is institutional buyer na the TLCI. Yes. Eh, mas malaking volume nga ang nire-require nila. Kaya lang ang aming nabibigay wala pa sa konti lang. Konti pa. Gaano pong kadami yon? Ilang liters po yung hinihingi na? Ano po ba ito? Per day? Per week? Per Sa month? ngayon kasi kami ay kooperatiba sa baka. Under kami Opo. ng isang co-op kung saan ang nire-required nga ng TLCI 300 liters up para maging daily ang pick up. Ang So ngayon, taas. nagiging 500 kami for 2 days, kaya every 2 days. So every 2 days na. Pero maybe next week, may mga baka pa kasi may mga ready for testing. Mhm. Pag nag-okay na yung gatas, sa kanila kukuhanin. Mm. So yun, kung magiging 300 na a day up, pipick upin nila daily yung gatas. Yan. Ang maganda sa TLCI, magaling ang standard nila. Mhm. As in, kailangan ma-meet yung quality ng milk na gusto nila para makuha yung iyong gatas. Apo. Hindi ka basta pwedeng magpapadala agad ng gatas at okay na. Mhm. Magpapadala ka ng gatas sa sample testing nila. Mhm. Pag okay, okay. But then, pag ibagsak sa kanilang standard, uulitin yan after 1 week ang testing ng gatas. Mm. Pag nag-okay na, saka po pwede isasama. So ito po yung may mga class A, class B, Yes, class yes, C. Mm. Kaya maganda yung buyer na yon kasi nag-set na sila ng mataas na standard. So, yun ang hinahabol din namin. At Saka ang maintain. Opo, sa kang kagandahan, meron na po talaga kayong sure na market sa gatas ng baka. Ma'am Minda, ano po yung kaibahan ng inyong mga alagang kambing ng inyong farm sa mga katabi natin ng mga dairy farms? Ayun. Siguro po talagang dito sa aming farm, masasabi namin na bukod may mga tao kaming mag-asawa talaga is hands-on sa pagpapaalaga at pagtingin Okay sa po. pangangailangan ng aming mga alagang hayop. Una, syempre sa pagkain. Kailangan nabigyan natin sila ng maayos at masustansyang pagkain, indigofera, napier, yung mga corn silage, meron tayong soya, at saka syempre yung ating concentrates, kailangan quality. Yes. Mataas ang volume ng production namin pareho sa gatas ng baka, sa gatas ng kambing, kasi Mhm. hindi namin iniiwan si Romso. Lagi ang kasama namin sa aming daily feed concentrates para sa mga alagang hayop. Yun nga lang, syempre, yung iba kong mga kasama, kahit inire-recommend ako ang Romsol, medyo sabi nila, medyo daw pricey. But then sabi ko, yung output naman, pwede namang maging equivalent dun sa na ibinibigay. Ayun Yes. lang po, at talagang nakikita din na namin na quality talaga ang Romsol. Mhm. Sa kahalata naman po sa gatas nung sa dede nung baka Baka. nyo. Ayan. Grabe. Siyempre una, thankful din sa NDA, sa genetics na mga ibinigay sa amin at Mhm. magaganda naman din yung aming natanggap mula sa kanila at mas gumanda pa nga siyempre sa pag-aalaga, di ba? Mhm. Siyempre, iba pa rin yung may tender love and care Oh, yes. mula sa owner. Oo. Actually, Miss Pao, kung aming titipidin yung pagkain sa aming alaga, hindi rin talaga makukuha yung maximum Yes. na volume na pwedeng ibigay ng alaga eh. Tama po kayo dyan. Kaya, yun, laging ko sinasabi ko, ano ibinibigay mo, siya mang makukuha. So Kung nagbigay maniwala ka, tayo oo. kay Ma'am Minda. Siya po yung nagpapatunay ng kasabihan na yun. Oo. Tama siya. Pagdating sa mga gatasan ay talagang, gusto nila doon sa maputi kasi malamig. Yes, okay lang po yan. Oo. Pero pag yan, bago yan gatasan, sinashower yan, nandito sila sa unang stage, isi-shower muna silang lahat, nililisin yung buong katawan, dust dito sila isa-sanitize, yung huli nilang linis sa others, syempre may kaunting chlorine para mas Yes. malinis, tapos may maso din iodine para sa pang-disinfect, saka gagatasan. Ang aming paggatas dito, umaga, 6 a.m. at saka 5 p.m. din sa hapon. Sa hapon. So, iba yung nagagatas dito, iba yung nagagatas Pagkats sa ng kambingan. kambing. Grabe. Kaya medyo, yun po. Ito pa lang. Bago pa lang ito eh. Ito ay September 29, dumating yung baka. Kaya medyo dito, marami pa talaga improvements na kailangang ayusin. Yung aming kulungan ng guya, ayan, hindi pa,
Maliit pa. Pero ang cute. Pero ang laki na niya ha. Ito ay, Ang cute niya. wala tayo. Ay, babae po ba Babae ito. lahat? Yung Ay, isa lalaki, ito babae. Ito, malaki na to eh. 3 months na tong isa. ang cute. Kahit mo yun. Pero ang laki na nitong isang to, baka na to. Ayan, dalawa na yan. Ayan. Ito po ay parehas po naman lalaki. Babae at lalaki. Babae at lalaki. Ano yan, 2 months pa. 2 weeks pa lang yan, 2 weeks old. January 14 at saka January 15. Pinanganak. So, Ma'am Minda, plano nyo pa pong magdagdag or Yes. magparami? Ano po yung target heads natin dito sa farm? Masasabi nyo, okay na ako sa ganitong karami. Ang aming target actually is sa ngayon parang 10 lang muna. 10 Kung lang dito po sa muna. lugar na to namin Apo. ilalagay. But then kung ang NDA, pagkalooban pa kami ng mas marami, Mhm. meron pa kaming isang area na pwedeng paglagyan doon sa kabila ng ilog, which is 3 hectares na lupa, pwede kami maglagay doon. Ayos din Pero po. sa ngayon, sabi ko nga, tama na muna tayo sa ganito. At munang i-enjoy yung ganito na Kakaunti lang count. muna. Oo. Kasi kapag marami na, naku, medyo... Oo, medyo matindi ang ating budget na kailangan pag madami. At saka syempre yung tao, kailangan din muna natin i-train muna. Kasi Yes. simula pa lang kami sa dairy cattle medyo kailangan mo nang aralin. Mhm. Hindi agad pwedeng biglang ganun ka nang wala ka pa namang experience. Ang sa akin kasi, katulad sa kambing, dahan-dahan din kami nag-aral dyan. Hanggang sa Apo. ngayon, dumadami na talaga, nagdadagdag kami ng tao. Open po ba ang inyong farm para bisitahin, pasyalan? Yes, open. Lalo sa mga gusto mag-dairy, kami po ay open at welcome po kayo dito sa aming farm. Willing din kami mag-share ng mga information, tips, or techniques, paano namin to na, although nagsisimula pa rin naman kami, pero make sure na masimula ng tama, di ba? Ayun. Location, ma'am. Ay, ang aming pong location ay dito kami sa Sitio Mountain Dew, Barangay Niing, San Antonio, Quezon. Makikita nyo po ang SSG Dairy Farm. Ayan. Telephone number 0949-325-9150. Last question, Ma'am Minda. Ano po yung mensahe natin na pwede nating ibahagi sa ating mga kapwa ka-farmilya na nanonood po sa atin ngayon? Ayan, sa aking kapwa ka-farmilya, lalo Yes. sa mga dairy partners natin dyan at dairy business na gustong maging okay ang pag-aalaga po ng animals. Una, ito po dapat ang ating susundin. Hindi naman, sa akin po sa akin actually hindi ko dinidig sa inyo, pero sa amin po kasi una, may pagmamahal ka sa mga animals. At Tama. saka syempre, gusto mo yung gagawin mo. Hindi pwedeng papasok ka dito kasi nakigaya ka lang or nahata ka lang ni ganito. Dapat, na-vision mo, ano yung papasukin ko at ano ang gusto kong mangyari sa akin. Ano po? Pangalawa, kung nandito na po kayo sa ganito, may hayop ka na, ibigay mo yung best mo. Huwag mong titipidin yung alaga mo. Mag-invest ka din sa mga tao or sa mga mag-aalaga, no? Tama. Kasi ang una po nating kailangan ding alagaan sa farm is yung ating mga kasama dito, kumbaga, yung ating mga kaagapay, ano? Yes po. Kailangan nating may paramdam sa kanila na hindi lang sila tauhan na nag-aalaga lang. Yes. Ang sabi ko nga sa aking mga tao dito sa kambingan, actually lahat ng mga anak ng aking kambing, ng baka, yung mga tao may bonus. Per head ang pagbibigay namin ng incentives or ng bonus sa mga tao para mas gaganahan silang magtrabaho, mahalin ang alaga nila, Yes. at maging concerned din sila sa nagpapasahod sa kanila. Ano? Katulad nga din ng isang line ng kaibigan ko na sinasabi ko din sa aking mga kasama sa farm, na since nandito tayo sa ating ganitong negosyo, ang ating kailangan, nakikinabang ako sa iyo, nakikinabang ka sa akin, magtutulungan tayo. Yes. Kailangan may mutual tayong understanding na andito tayo, gawin natin ang ating magagawa. Kasi end of the day, hindi lang ito para sa akin kasi ako naman nagsishare ako, hindi ako madamot Yes. na pag nakabenta kami ng kambing, hati-hatiin din namin. Pag may okay na gatas na out, o may merienda tayo, additional natin, yung ganon. Yes. Ayun. Di po ba Siguro napakabait more ni Ma'am blessings Minda? to share, Yes. more to come. Ayan lang po. So, salamat po sa araw na to, Ma'am Minda, Thank sa pag-invite sa amin. Marami po kaming natutunan at higit sa lahat, masarap po yung kape natin. Thank you din sa Apo. pagbisita at pagpunta. Yes. Sa ating po Sa mga inyong ka-farmilya na nanonood po ngayon, maraming salamat po. Pasya lang po kayo dito sa SSG Dairy Farm. At hanapin nyo lang po si Ma'am Minda. Napakabait pong tao ni Ma'am Minda, sa totoo lang. Yun lang po. Yun talaga, Maraming Tisa. maraming salamat po sa ating lahat. Thank you po.
Hindi ako sanay eh.